Kasama po natin sa Sige. linya ang contributing legal expert ng grupong Bantay Senado. Ito pong grupo nila ay humihiling nga po sa Senate Impeachment Court na gawing bukas sa publiko ito pong pre-trial conference impeachment case na mangyayari po bukas June 18 laban nga po dito sa nakahain na impeachment kay Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po, Attorney Mike Chu. Good morning, sir. Magandang umaga, DJ Chacha at Manong Ted at sa lahat po ng nanonood. Attorney Mike, thank you for being on the show. Attorney, mabilis lamang po na paliwanag para mas maintindihan ng lahat. Ano po ba ang ibig sabihin at nangyayari kapag sinasabing pre-trial conference? So sa pre-trial conference nila pagdedesisyonan kung ano yung mga ebidensya na ipepresenta at tatanggapin sa trial, no, at sinong mga witnesses ang nakalista at ipapatawag, at kasama na din dyan kung meron silang pag-agrihan ng mga stipulation na hindi na kailangan pag-awayan, pati na rin ang kung ano yung mga issue na pag-uusapan sa trial. Oo, so sa madaling salita po, Attorney, itong pre-trial conference ay ginagawa para mas mabilis yung magiging trial. Yung mga kailangan na hindi na pagtalunan ay hindi na gagawin sa actual trial itself. Ngayon po, Attorney Mike, bakit po kailangan na makita ng publiko nating lahat ito pong mangyayaring pre-trial conference? Oo, unang-una kailangan nating tandaan yung nature ng impeachment, no, kung ano ba siya at para siya sa taong bayan, no. It is an accountability mechanism, no. So ang interest na pinoprotektahan mo dito ay in impeachment is yung interest ng publiko. At transparency is key dito. So pangalawa, lahat naman ng ilalabas sa pre-trial conference ay yung mapag-aagrihan nila ay lilitisin naman anyway, no? So lalabas din naman yan sa impeachment trial. Wala naman ding sikreto bukod na lang sa kung may ilang mga objection tayong maririnig sa trial. So hindi din nakikita kung bakit kailangang sikreto ang pre-trial conference kung lahat naman ay lalabas din sa paglilitis. Meron po bang attorney, malinaw na probisyon sa ating pong saligang batas na kapag may trial na ginagawa sa isang public official ay dapat kahit pre-trial pa lang malaman na ng publiko yan? Walang malinaw na provision, pero yung impeachment trial is really a public trial, no, kasi nga ang interest dito ay interest ng publiko. Although yung may kapangyarihan na gumawa ng mga alintuntunin at rules sa impeachment ay yung nagtatry nito, which is the Senate. So kasama na din dyan sa diskresyon nila yung paggawa ng isang rule na isang proceeding ay not open to the public, pero yun yung ating panawagan na buksan nila sa publiko kasi public interest ang ating pinag-uusapan dito at hindi naman mga pribadong interest. Yung pong binibigay na dahilan ngayon ng Senado na kailangan daw po pribado yung magiging usapan sa pre-trial para daw po makapag-stipulate yung magkabilang panig. Ano pong reaksyon nyo doon? Tinatanggap nyo po ba yung paliwanag na iyon? Sa akin, naiintindihan ko kung bakit nila sinasabi yon kasi may mas kalayaan nga ang bawat panig na makapag-usap at pagdiskusyonan kung ano ba yung nag-a-agree sila o ano ba yung pinag-aawayan nila. Pero hindi din naman talaga siya usual, no? Kung ang inspirasyon yan ay pre-trial conference in any judicial proceeding, hindi din naman din confidential or close to the public yon. In fact, kapag pupunta ka sa isang korte na may nakaschedule na pre-trial conference, nakakapakinig ka naman kung ano yung nangyayari doon. So even in judicial proceedings, kung napapakinggan mo naman ang nangyayari sa pre-trial conference na pribadong mga tao ang involved sa mga proceedings na yun, bakit hindi dito na public official ang involved? So yun ang parang hindi natin naiintindihan kasi pangalawa, DJ Chacha, no, yung nangyayari sa pre-trial conference, maaaring meron ng mga dokumento na sensitive o in fact some of them might be confidential tulad ng mga impormasyon sa bank accounts at mga tax returns, no. Pero hindi naman all or nothing yan, no. So pwede naman nilang gawin pa rin confidential, pwedeng i-refer with certain codes, no, or pwedeng i-redact ang mga titles ng certain documents without making the entire proceeding private. Pero attorney, hindi kaya nag-iingat lang din sila?
para kumbaga yung panig na o kampo ni VP Sara hindi sila ma-question sa Korte Suprema kung meron man na dapat hindi ginawa doon sa pre-trial? Posible naman na nag-iingat sila kasi nakikita natin na bawat galaw ay kine-question, no? In fact, yung pag-question, yung sa answer mismo ng Vice President ay procedure ang kanyang inatake talaga. Pero sa akin nangingibabaw pa rin at sa Bantay Senado nangingibabaw pa rin yung interest ng publiko kasi maaring sa pre-trial conference may mga dokumento na mapag-usapan o mga ebidensya na mapag-usapan na hindi maipresenta sa trial, no, kasi choice naman ng prosecution kung at defense kung ano yung ilalatag nila na ebidensya, pero importante pa rin na malaman ng publiko kung ano yung klase ng ebidensya yung hindi nila makikita sa trial. Again, can you say that? Ano po ano ang posibleng sabihin na po natin na na peligro, no? Pag hindi naging open ito, sir, particular po yung binabanggit nyo na mga dokumento na hindi makita ng publiko. Go ahead, sir. Yes, so sa pag-uusap nila, no, although may proposal yung parehong panig, maaaring may mga dokumento na mapag-agrihan sa pre-trial conference or hindi na or i-withdraw, for example sa pre-trial conference, no, na hindi na ipepresenta. So dahil hindi na siya I assume may record ang pre-trial conference at kung hindi siya nakalagay sa napag-usapan na klase ng ebidensya o dokumento na maipapakita sa paglilitis, ay mawawalan din ng benefit yung publiko na makita iyon or at least malaman kung ano ba yung mga dokumento na na-exclude, for example. Okay. Meron ho ba itong president na nung mga nagdaang impeachment na either isinapubliko ba o strictly confidential yung pre-trial na mga pagmi-meeting na ito? Sa aking pagkakaalala, no, parang hindi ko naaalala na explicitly confidential ang mga pre-trial proceedings before in previous impeachments. Okay. So sir, sabi nga po, no, para ho mas maging kumbaga tuloy-tuloy at walang gulatan sa magiging trial at alam ng bawat partido kung anong kanilang mga ipipresenta, no, depensa, prosecution, etc. Kapag ho ba ganyan na nailatag ang lahat ng binabanggit po ng mga dokumento, mga testigo, listahan ng testigo, pati po ang lahat ng mga facts, etc., hindi na maaari ang sino mang panig magharap ng dagdag na testigo, magharap ng dagdag na mga dokumento during the trial? Sa aking pananaw ay pwede pa rin, no? Pwede pa rin. Okay. Bukod pa riyan kasi sa pre-trial briefs nila, Manong Ted, no, ina-assume natin kasi hindi natin nakikita lahat ng nakapaloob sa pre-trial brief nila. Meron silang mga reserbasyon, no, na if any document or witness will become relevant or may madiscover in the process, pwede pa rin dapat. And I think a prudent prosecution or defense should do that. Pero in the end, ang pagsasali ng isang dokumento or testigo ay nasa kapangyarihan naman ng senator judges, no? So kung merong manghingi ng permiso na magpresenta pa ng panibagong ebidensya ay sa tingin ko wala namang sinasabi yung konstitusyon na bawal iyan. So dapat maaari pa rin nilang pagdesisyonan na i-allow. Sige po. Yun ho bang pagpapasubpina sa mga dokumentong kailangan ng prosecution, halimbawa, ngayon pa lang ba sasabihin na yan ng mga prosecutors, yung halimbawa, yung actual bank records ng mag-asawa o ni VP Sara, yung pong pagsubpina sa mga titulo ng mga properties umano, ngayon pa lang ba dapat sinasabi mo na yan o doon na lang sa trial imumusyon o hihingiin na prosecution? Dapat as early as now, after siguro ng pre-trial conference, once ma-settle nila kung ano nga yung list of documents, no. Kasi kailangan pa yan i-prepare. Syempre, kailangan din lang isipin kung meron bang mga batas na may involve in respect of confidentiality. So hindi pwede na
sa trial pa lang, doon pa lang isasubpoena kasi doon sa trial ang presentation na ng evidence. So dapat ready na yan by then. Okay, sige po. So kami po, inyo pong kaisa, Attorney Mike, sa inyong nga pong pagbabantay dito po sa Senado, particular po itong proseso na impeachment trial na kakaharapin po ng ating Vice Presidente. Salamat, Attorney Mike Chu. Maraming salamat po. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.